So pag yan po ang gagawin niya natin, napakaganda, no? Sa magitan pa lang ng salita. So ngayon dito, pwede natin maibsan ang sama ng loob ng isang tao, sakit ng damdamin ng isang tao, at mabigyan natin ng kapayapaan ang tao na nalilito sa magitan ng mga salita. So gamitan natin ng mga salita na makikita natin sa scripture. Ha? So pag halimbawa kaibigan mo noon, mag-share sa iyo, sabi niya, friend, alam mo ba na ilang linggo na wala talaga akong kapera-pera. Ha? So of course, dahil sa friend mo yan, pwede mo siyang bigyan, pwede mo siyang share ng mga scriptural verses. Sabihin natin, Jehovah Jireh, ibig sabihin, God will provide all your needs. So para doon parang i-share mo na sa kanya. So iyon ay mga tinatawag natin na mga salitang nagbibigay buhay sa taong problemado. Ha? So kasi i-share mo ngayon niya, sabi mo, friend, ganito na ang dapat mong gawin eh. Ito gagawin, ay manalangin ka, ang daing at may papasalamat, at sabihin mo kay Lord ang lahat mong mga kailangan. At ang iyong puso ay gagabayin ni Lord na magkaroon ng kapayapaan na hindi masayod at kapayapaan na hindi malirip. No? So dahil yan sa salita, mga kaibigan. So ganun, pag masabihan mo siya, of course kung mayroon kang pera, dahil friend mo naman yan, pag wala talagang pera, pwede mo nang bigyan pag mayroon ka. Pero mas maganda na dagdagan mo po ng mga scriptural verses, na para maalaala niya, ayun pala, no? Tapos sabihin mo, friend, alam mo ba, no? Dapat pagising mo sa umaga, unahin mo ang Panginoon dahil nakalagay doon na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag masabi mo yan, maalalahanan yan. No? Sabi mo, pagising mo sa umaga, ligpitin ang higaan, pumunta sa CR, at babalik, o kung hindi pa kailangan magpunta sa CR, prayer. Ha? Huwag kalimutan ang prayer, magsilbing gabay sa atin sa ating pamumuhay sa umaga. Di ba napakaganda, no? Yung tingnan natin yung ating mga anak, yung mga nag-aaral pa sila. Sabi, anak, mag-aaral ng mabuti. Anak, huwag mag-cutting, no? Di ba yung mga nanay, tinasabi na mga sirang plaka. Pero napakahalaga pala yung kanilang mga sinasabi. Dahil, halimbawa, isang estudyante may yaya sa friend, cutting tayo, no? Sabihin niya, sorry friend, nagbilin si mami kanina na mag-aral ako ng mabuti, no? So, di ba naalaala niya? So, reminders po yan. Kaya, di ba, may nakalagay. Ibig sabihin na, alam mo na yan, pero maaring makalimutan mo, i-remind po kayo ngayon na maging maayos, no? So, kaya mga kaibigan, alalahanin natin, na napakaganda pag tayo ay makatulong na ma-inspire yung ating kapatid, na ibigay yung ating mga kasama. So, di ba si Lord, sabi niya, pagpasok sa templo, lumapit ang may sakit, pinagaling niya ngayon. Tayo naman ay pwede natin gawin. Hindi naman tayo si Lord na pwede nating pagalingin. Subalit sa magitan ng ating masalita, kasi nakalagay dito naman sa scripture, mga kaibigan, di ba, pag masaya ang ating puso, ibig sabihin malakas ang ating katawan. So kaya, maging alulod tayo ng pagpapala sa magitan ng ating mga sinasabi, at upang ang makarinig ay magkaroon sila ng masayang puso, at kung mayroon silang masayang puso, ibig sabihin, ang stress ay mawawala. Dahil pag ang stress ay mawawala, ibig sabihin good health yan, dahil mga kaibigan, ang stress ay isa sa mga palaging dahilan ng ating mga sakit. No? Ibig sabihin, simula lang yan sa stress, subalit darating ang araw pag palagi kang na-stress. So ngayon, yung pag may ulcer ka, aatake ang ulcer. No? So tingnan nyo yan. No? Ako mismo na-experience ko yan dahil naging ako sa aking trabaho, palagi akong stress. No? Kinakabahan ka dahil kahit wala ka doon sa trabaho mo, responsibilidad mo pa rin. No? So kaya makibigan, yung stress na yun, naging dahilan na nagkaroon ako ng peptic ulcer. Subalit, kung ang tao na yun makarinig ng magagandang salita,
mawala sa kanya ngayon yung stress. So pag mawala ang stress, ibig sabihin happy heart siya. Masaya ang kanyang puso, no? Pag masaya ang puso, napakaganda, no? So ibig sabihin, kasi alam mo mga kaibigan, pag mas stress tayo, pati yung digestive system natin ay apektado.